Hello, good afternoon sa lahat, sa aking mga amigo-amiga. Thank you sa lahat. Sana ay masabuti po ang lahat po. So, sa ngayon ay makinig po tayo sa What Called Hatabalita at Sona ng Pangulo. So, makinig tayo dahil ito yung magandang balita regarding po sa pagsasalita ng Pangulo. Okay? True Hatabalita, UNTV. The Nation Address o SONA ng Pangulo. Kaugnay nito pagkatapos ng SONA ng Pangulo, inaasahan naman ang kontra-SONA mula kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. May umahataw na balita si Jed De Resina. Posibleng hindi banggitin sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagpapatuloy na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito ang inihayag ni Senate President Sherwin Gatchalian nang tanungin kung kabilang ba sa inaasahan niyang mabanggit sa talumpati ng Pangulo ang ginagawang paglilitis ng Senado. Well, ang impeachment is purely the function of the Senate. So, hindi ko in-expect na pag-uusapan ni Presidente yan sa kanyang SONA kasi constitutional responsibility yan ng Senado ngayon. At ongoing naman siya. Gayunpaman, nais marinig ni Senate President Gatchalian sa SONA ng Pangulo kung ano na ang reformang ginawa ng pamahalaan para hindi na maulit ang kontrobersyal na flood control scandal. Aniya, mahalaga na malaman ng publiko kung ano ang nagawa ng kasalukuyang administrasyon upang huwag nang maulit ang malawakang korupsyon sa proyekto ng pamahalaan. Hindi ko pa predict kung anong sasabihin ng Presidente. But one of the things that gusto natin lahat marinig is paano hindi na mauulit itong corruption na nangyari last 2025 doon sa flood control issue. May transparency, may safeguards, but yung execution side, yun ang gusto natin ipakita. Samantala, para kay Senior Deputy Majority Leader Senator J.V. Ejercito, wala nang panahon para sa paligoy-ligoy. Kaya sana hindi puro pangako ang laman ng SONA ng Pangulo. Dahil aniya, sawa na ang taong bayan sa mga pangakong madalas na papako. Paliwanag ng senador, nawawala na ng tiwala ang publiko sa infrastructure projects na sana'y nagtutulak sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Binigyang diin ni Senator Ejercito na ang dapat ay panagutin at dalhin sa kulungan ang lahat ng nagwaldas at nagbulsaan ng pondong inilaan para sa flood control. Para naman kay Deputy Majority Leader Senator Joel Villanueva, ang SONA ngayong taon ay dapat sumagot sa mga tanong pinakamahalaga sa mga ordinaryong Pilipino, gaya ng nasaan ang mga trabaho, paano natutugunan ang kahirapan, paano bibigyan ang mga kabataan ng mas magandang kinabukasan sa pamamagitan ng edukasyon at iba pa. Tiwala naman si Senator Lito Lapid na ilalatag ng Pangulo ang mga aksyon ng gobyerno na mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino. Samantala, nakatakdang ilahad ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang kanyang kontra-SONA sa Martes, kasunod ng ikalimang SONA ni Pangulong Marcos Jr. ngayong araw. Ang kontra-SONA ay isang tradisyon sa Senado kung saan bibigyan ng pagkakataon ang minority senators na magbigay ng reaksyon at tumugon sa mga pahayag ng Pangulo tungkol sa kasalukuyang estado ng bansa. Sa isang Facebook Live nitong Biyernes ng hapon, nanawagan si Senator Cayetano sa kanyang followers sa social media na ibahagi ang mga paksang nais nilang talakayin sa kanyang kontra-SONA. Turn naman po ng opposition mag-kontra-SONAs. I'll try to have a short vlog para kung anong gusto nyo isama sa kontra-SONA. But give me your honest assessment. Don't look at the messenger, look at the message. So don't look at President, if we look at President Marcos, yung mga pro, yung mga Marcos na rin or Marcos pa rin, magiging positive. Yung mga ayaw sa kanya, negative. Let's look at his message and saan nag-agree at saan hindi nag-agree. Jed De Resina, humahataw sa balita ngayon. Ginulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang publiko ng kanyang ibulgar sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address ang anomalya sa flood control projects.
Sa kanyang nakaraang SONA, pangako ng Pangulo na mananagot ang mga baysala at mga kasabwat sa naturang iligal na gawain. May hataw na balita si Nel Maribohong. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkadismaya ng mga Pilipino sa trabaho ng administrasyon. Ito ang naging bungad ng talumpati ni PBBM sa kanyang nakaraang SONA kasunod ng naganap na 2025 midterm elections, kung saan 5 lamang sa kanyang mga inendorso para sa pagkasenador ang nagwagi sa halalan. Malinaw sa akin ang mensahe ng naging resulta ng halalan. Bigo at dismayado ang mga tao sa pamahalaan, lalo na sa mga pangunahing serbisyo. Ang leksyon sa atin ay simple lamang. Kailangan pa natin mas lalong galingan. Kailangan pa natin mas lalong bilisan. Nangako ang Pangulo na palalakasin ang mga programang direktang makakatulong sa mamamayan upang matugunan ang kahirapan at makalikha ng mas maraming trabaho. Naganap rin ang ika-4 na SONA matapos salantain ang bansa ng sunod-sunod na bagyo na nagdulot ng malawakang pagbaha. Sa kanyang talumpati, ibinulgar niya ang isyu ng umano'y pagtanggap ng ilang politiko ng kickback mula sa mga proyektong pinondohan ng pamahalaan. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa-Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo at binuksan nyo lang ang pera. Iniutos niya sa Department of Public Works and Highways na noon ay pinamumunuan ni Secretary Manuel Bonoan na magsumite ng kumpletong listahan ng lahat ng flood control projects. Susuriin niya ang mga proyektong ito upang matiyak kung tunay na naipatupad ang mga ito at ipapalabas sa publiko ang resulta ng pagsusuri. Dito rin nagbanta si Pangulong Marcos ng pagsasampa ng kaso laban sa mga sangkot sa anomalya. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon. Pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangan may managot sa naging matindig pinsala at katiwalian. Ang mga pahayag na ito ng Pangulo ang naging hudyat ng malawakang investigasyon sa flood control projects anomaly. Ilang personalidad, kongresista at senador at ilang miyembro ng gabinete ang nadawit sa issue. Kaya naman sa kanyang ika-5 SONA ngayong araw, muli kaya niyang tatalakayin ang issue ng korupsyon? Abangan ang susunod na kabanata. Nel Maribohong, humahataw sa balita ngayon. Nananatiling kabilang si Vice President Sara Duterte sa mga opisyal na inibitahan sa ika-5 State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay House Secretary Cheloy Garafil, bahagi ng nakasanayang protocol ang pag-imbita sa pangalawang Pangulo at iba pang mataas na opisyal ng pamahalaan. Kailanman, hindi inaasahang makakadalo si VP Duterte sa SONA dahil una na itong bumiyahe palabas ng bansa at nakatakdang makipagpulong sa Filipino community sa Qatar, United Kingdom at the Netherlands mula July 16 hanggang 31. Ito na ang ikatlong beses na absent ang pangalawang Pangulo sa SONA ni PBBM matapos ang huling pagdalo nito noong 2023. Nauna namang nilinaw ng Malacanang ng House of Representatives at hindi ang Pangulo ang nagpapadala ng mga imbitasyon para sa taunang SONA. Hataw balita ngayon.
Suspendido ang pasok sa lahat ng mga paaralan sa lungsod ng Quezon City ngayong araw ng Lunes, July 27. Ang citywide class suspension ay bunsod ng idaraos na ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Layo nito na hikayati ng lahat na makinig sa sona ng Pangulo at maiwasan na maipit sa matinding traffic ang mga motoristang dadaan sa Quezon City. Bukod sa Quezon City, wala rin pasok ang lahat ng Hello guys, thank you sa lahat. Hanggang dito na po tayo. See you next time. Bye bye. Thank you. God bless everyone.